Ang mabait na lalaki ay inayos lang ang salamin at tumingin sa paligid. Agad na tumayo ang lahat ng mga pasaway sa kantina at nagbigay daan. Pagkatapos, pumunta siya sa silid pahingahan. Muling yumuko ang lahat sa takot. May ilan pa nga na nag-ayos agad ng buhok pababa. Baka raw magalit ang lalaking ito sa mapangahas nilang ayos. Ngunit mabilis din siyang natukoy ni Jiaman. Agad na natahimik ang mga pasaway nang maramdaman ang panganib. Hindi sila makatingin ng diretso kay Jiaman. Ngunit pagkatapos ng 3 segundo, umalis si Jiaman na may pagkadismaya. Diretsahan niyang sinabing hindi bagay sa lalaki ang mag-aral. Saka lang nakahinga ng maluwag ang mga pasaway. Noong unang araw pa lang ni Jiaman sa paaralan, natalo na niya si Xianyu na walang makatalo noon. Ang mas nakakatakot pa, habang ipinapasa-pasa ang balita, inilarawan siyang isang taong uhaw sa dugo, kaya't unti-unting natakot sa kanya ang lahat. Ngunit palaging may mga hindi naniniwala. Ikaw ba si Yin Jiaman? Narinig ko ang mga sabi-sabi kaya ako'y nagpunta. Ngunit imbes na magalit, ngumiti lang si Jiaman. At masiglang binati pa siya. Tila nakita niya na ang taong ito ay may potensyal sa pag-aaral. Ang labanan pala nila ni Xianyu ay nasaksihan mismo ng assistant principal at taga-suri. Nang makita si Xianyu na nakahandusay sa lupa, agad nilang inakalang inaapi siya ni Jiaman. Sa malas, dumalaw pa noon ang taga-suri ng paaralan. Kaya't matigas nilang iminungkahi na siya'y palayasin. Buti na lang at naging tutor ng guro si Jiaman noong kolehiyo. Kilala niya ang pagkatao ni Jiaman. At alam niyang sa lugar na ito, ang suntok ang paraan ng mga estudyante para ipagtanggol ang sarili. Kaya't iminungkahi niyang magtatag ng book club si Jiaman, upang mapabuti ang kultura ng pag-aaral dito. At sa hindi inaasahan, pumayag ang taga-suri, kung makahanap si Jiaman ng 5 miyembro sa loob ng 2 linggo. Hindi na siya mapapaalis sa paaralan. Kaya nang may lumapit na pasaway, akala niya isasali ito sa book club. Hindi niya alam, ang taong ito ay ika-3 sa ranggo sa unang taon. Isa itong seryosong kalaban. Nandito nga siya nakakainis. Nakakainis. Buwisit, nandyan nga talaga siya. Sandali lang. Ang kilos niyang iyon ay kinagulat ng mga pasaway sa labas. Dahil kaharap niya ang pangatlong pinakamalakas sa unang taon. Pero hindi siya natinag kahit kaunti. Hindi nila alam, hinahanap lang niya ang application form para sa club. Kaya tumayo siya at pumunta sa locker. At tila may laser sensor siya. Laging nakakaiwas sa bawat atake. Nawalan ba siya ng malay? Anong nangyari? Uy, nakita mo ba kung paano siya tinamaan ng locker? Sa ganoong paraan, nakatulog na lang ang pangatlo. At si Jiaman, hawak ang form, ay tulala. Agad siyang yumuko para gisingin ang lalaki. Ngunit inakala ng mga nasa labas na pinapatay pa niya ito. At lalong lumaganap ang maling balita, nang makarating ito sa ika-100 tao. Tinawag na siyang isang halimaw na uhaw sa dugo. Ngunit habang nauubos ang oras para mag-recruit, nawawalan na rin siya ng pag-asa. Hanggang sa biglang may nagngangalang Lee Jiyu, na nagpadala ng mensahe para sumali. Agad siyang pumunta sa classroom ni Jiyu. Ngunit tila may alam si Sihyun. Nakita niyang nag-aalangan si Jiaman na pumasok, kaya tinulak na lang siya ni Sihyun papasok. At ang nakita niya sa loob ay ikinagulat niya. Nakalimutan kong sabihin. Ang paaralan natin ay co-ed school. Doon niya lang nalaman na co-ed ang Meteor High. Nahihiyang lumabas agad siya ng classroom. Habang pinapalakas ni Sihyun ang kanyang loob, biglang tinawag ng pasaway na babae ang pangalan ni Lee Jiyu. Nang makita ni Sihyun ang tunay na mukha ni Jiyu, agad niyang sinabi kay Jiaman na wala ng pag-asa ang recruitment. Dahil si Lee Jiyu ay kambal na kapatid ng sinaktan niyang si Xianyu. Ganito talaga ang takbo ng mundo minsan. Biglang isang malakas na sampal ang narinig. Agad nilang ibinalik ang tingin sa loob ng silid-aralan. At simple lang ang dahilan ng pananampal. Hindi niya agad naiulat ang menu ng tanghalian sa pasaway na babae. Maging ang matalik niyang kaibigan ay takot na takot. Ngunit hindi sapat ang pagpapasensya para makamit ang kapayapaan. Nang makita ng pasaway na babae ang planong review para sa midterm sa kanilang mesa, lalong nagalit siya sa dalawa. Buwisit, anong tinitingin-tingin mo, ha? Nakakainis ka. Sinabi ko na sa iyo, ako lang ang pwedeng manakit sa iyo. Biglang lumaban si Jiyu. Lubos na ikinagalit ito ng pasaway na babae. Agad siyang binigyan ng sunod-sunod na sampal. Sa huli, sinipa pa siya ng malakas. At napabagsak ng tuluyan sa sahig si Jiyu. Gusto sana niyang lumaban pero tila may kinikimkim siyang dahilan. Nang paalis na ang pasaway na babae, muli niyang nakita ang planong ikinagalit niya. Ano ba naman, mga babaeng tulad ninyo mag-aaral pa.
Anong problema mo? Wow, ang ayos ng schedule nyo. Habang tinitingnan ng detalyadong schedule, alam ni Jiaman na siya ang perpektong kandidato para sa book club. Ngunit hindi niya alam na galit na ang pasaway na babae. Mas nakakatakot pa, pumasok si Ikui, ang kilabot ng 2 taon. Isa siya sa mga opisyal ng student council. At kinikilalang opisyal na grupo ng mga pasaway. Sila ang nagpapatalsik sa maliliit na siga, upang sila'y makagawa ng masama ng walang sagabal. Ngunit hindi pinahirapan ni Ikui si Jiaman. Dahil ang balitang binugbog ni Jiaman si Xianyu ay kumalat na sa buong paaralan. Pagkatapos ay tahasang sinabi niyang si Jiyu ay nobya niya. Kinagulat ito ni Jiaman at hindi niya alam ang isasagot. Samantala, halos maihina sa takot si Sihyun. Agad niyang hinayla palabas si Jiaman. Ngunit hindi pa man sila nakakalayo. Nagbanta na si Ikui na parurusahan si Jiyu. Ang mas nakakagulat pa, hindi man lang lumaban si Jiyu. Kahit ramdam ang sakit at galit. Sige, suntukin mo na lang ako. Tama, bumalik na ang ating Jiaman. Nabasa na niya ang sitwasyon. Ngunit lalo lang nito pinagalit si Ikui. Agad siyang naghanda para bigyan ng babala si Jiaman. Buti na lang dumating ang boses ng head teacher at napigilan siya. Saka lang natapos ang kanilang tensyon. Magkikita pa tayo ulit, mga first year. Kahit siya ang pinakamahina sa batch na ito, lahat ay natatakot na parang nakakita ng mamamatay tao. Ni siya mismo ay nagtataka kung bakit biglang nagbibigay daan ang mga pasaway sa kanya, hanggang sa siya'y biglang lumingon. Lihim na natuwa si Sihyun na mabilis siyang umiwas, dahil sila ang pinakamalakas na pasaway dito. Pagkatapos, si Xianyu mula sa klase ni Sihyun, ay pilit na dinala sa rooftop, sa harap ng 2 lalaki. Hindi siya makagalaw sa sobrang takot, alam niyang may masama na namang mangyayari sa kanya. Pagharap ng taong nasa gitna, siya pala ang tagapagpatupad ng batas sa eskwela, si Pai Hanwi. Pero ang lahat ng kilos nila, ay nakita ng isa pang lalaki sa rooftop, at nang makauwi ang guro, napansin niyang sira ang kandado ng pinto. Maingat siyang pumasok sa loob. At laking gulat niya, si Xianyu ang naroon sa loob. Yutos ni Pai Hanwi sa kanya. Pigilan ng guro sa pagiging guro. Sakto namang tumawag si Jiaman sa guro. Pero agad itong inagaw ni Xianyu. Nang papatayin na sana niya ang guro, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa loob ng bahay. Sino yan? Si Bat. Agad hinailan ng lalaki ang guro palabas. At siya rin ang lalaking nakita sa rooftop kanina. Pero hindi niya inakalang seryoso si Pai Hanwi. Pati ang parking area ay may nakaabang. Sinubukan pang gamitin ng guro ang kanyang autoridad. Ngunit agad siyang sinapak at nawalan ng malay. Agad namang naghanda si Janhua para lumaban. Sige, halika. Pero dapat ninyong isugal ang buhay nyo. At totoo nga, hindi lang siya nagyayabang. Pinatumban niya ang lahat gamit ang kanyang mga kamao. Pero kahit ang magaling ay pwedeng magkamali. Tinamaan siya ng pamalo sa tiyan. At agad na kumalat ang matinding sakit sa buong katawan niya. Doon na napagtanto ni Xianyu ang kanyang pagkatao. Siya si Park Janhua ng sekundarya ng Sigayong. Dating kilala sa buong bansa dahil sa isang random killing incident. Ngunit kahit gaano siya kalakas, hindi siya nagtagal, sinipa siya ng grupo. At si Xianyu ay muling nagtangkang saktan ng guro. Biglang may puwersang humila sa kanya. Ano to? Nakakainis. Guro, ayos ka lang ba? Ngunit bigla pang dumating ang mas maraming pasaway. Mukhang hindi na maiiwasan ang matinding laban. Wala nang magagawa, kailangan ng alisin ang salamin na pumipigil sa lakas. At nang seryoso na si Jiaman, wala nang makakapigil sa kanya. Gamit ang mabilis na katawan, walang makakatama sa kanya, imposible. At ang mas matindi pa, isang sipa lang, bagsak agad ang maraming pasaway. Ngunit nagsisimula pa lang ang laban. Nakuha ni Jiaman ang isang pamalo. Sakto naman at may sumugod na may dalang kadena. Pero nahuli ito ni Jiaman ng perpekto. Sa wakas, nabuo ang nunchaku na matagal niyang sinanay. Bahagyang gumalaw ang kanyang palad. Senyal na handa na siyang lumaban. Ngayon na may mahusay siyang armas, lalong tumaas ang antas ng lakas ni Jiaman. Sa loob lamang ng ilang saglit, parami agad ang napabagsak niya. Nagulat ang isang dalagita. Ang USB na may kinalaman sa buhay ng kaibigan niya ay nahulog sa sahig. Gusto niyang protektahan ang kaibigan.
ngunit naunahan siya ng pasaway na babae. At mas malala pa, takot na takot siya sa pasaway na babaeng iyon. Wala siyang nagawa kundi panoorin na lang ito habang umaalis. Buti na lang at bigla niyang naalala ang sinabi ng kaibigan. Kahit matalo ka, ipakita mong may kapalit ang pagtalo sa'yo. Kaya't lakas loob siyang humarap. Hoy, bruha ka. Ang sigaw na ito ay nagpabalik sa pasaway na babae. Nagulat siya na ang mahiyain ay sumisigaw sa kanya. Tumakbo siya palapit upang gantihan. Pero si Xiao Yuan ay hindi na natatakot. Sumugod siya habang sumisigaw. Ang dignidad ay hindi regalo ng iba, kundi isang karangalang pinaghirapan gamit ang tapang at talino. Pero ano nga ba ang laman ng USB na ito? Lumabas na si Xianyu, kapatid ni Jiyu, ay na-hold up habang maghahatid ng pera kay Pai Hanwei. Sa sobrang takot kay Pai Hanwei, napilitan siyang mangutang kay Eikui. Ngunit ang kondisyon, wasakin ng isang ATM. At kunan ito gamit ang cellphone. Gamitin ito bilang panakot sa kapatid niyang si Jiyu. Kaya kahit malakas si Jiyu, buong puso pa rin siyang nagpapahiya sa sarili. At si Pai Hanwei naman ay ginagamit si Xianyu upang pigilan ang guro sa pagtuturo. Buti na lang dumating si Jiaman sa tamang oras. Gamit ang nunchaku, nailigtas niya ang guro. Ngunit nagsisimula pa lamang ang lahat. Kinabukasan, hinarap ng guro si Pai Hanwei. At sa wakas nalaman niya, na ayaw ni Pai Hanwei na may sino man ang magbago ng sistema. Sabi pa niya, huwag na lang pakialaman ang mga basura. Mas madali raw kung susukwan ang mga tila walang pag-asa. Kahit pag-aano kababa ang tingin ng iba sa kanila. Walang sino man ang karapat dapat isuko. Samantala, si Xiao Yuan ay isinalaysay ang buong pangyayari kay Jiaman, na siyang ikinagalit ng makatarungang si Jiaman. Palihim siyang pumasok sa teritoryo ng Student Council upang mabawi ang USB na panakot kay Jiyu. Ngunit higit pa roon, balak pa ni Eikui na i-post sa publiko ang video. Agad siyang sumugod at pinabagsak ang mga tauhan ni Eikui. Pagkatapos ay tumutok ang tingin niya sa USB. Agad na intindihan ni Eikui ang kanyang balak. Bigla niya itong sinunggaban at ibinagsak sa likuran. Wala ka namang kwenta, ang yabang mo. Ngunit ito lang ang inaantay ni Jiaman. Pagkahugot ng USB, doon lamang tunay na nagsimula ang laban. Ilang simpleng sipa lang, napilitan si Eikui na seryosohin si Jiaman na tila halimaw. Muling ginamit ni Eikui ang kanyang ultimate, ang body slam. Ngunit ngayon, pinigilan ito ni Jiaman ng buong lakas. At nang akala ni Jiaman ay tapos na, biglang dumating ang buong grupo sa pintuan. Kahit sila'y marami at matitindi, hindi natakot si Jiaman kahit kaunti, dahil sa galing niya sa pakikipaglaban. Napaiyak niya ang mga ito sa sakit, ngunit napakarami nila, at sa huli na hawakan at naipit nila si Jiaman. Ang mas nakakapanghina pa, ipinamigay mismo ni Eikui ang USB, dahil na-upload na ang video sa internet. Isang pindot na lang at nagalit si Jiaman sa narinig. Kailangan niyang ipagtanggol ang dangal ng kaibigan. Kaya't binuhat niya pati ang computer palabas. Namangha si Jiyu sa nasaksihan niya. Uy, anong ginagawa mo? Pasakin ko na to. Basta't mabasag ko ito, hindi mo na kailangang. Isang unit ng computer ang gamulong sa harap ni Sihyun. Agad nagka-idea si Jiaman. Agad niyang ginamit ang katawan para hadlangan ng mga kalaban sa likod. Nang makita iyon ni Sihyun, agad niyang naintindihan. Agad niyang binuhat ang CPU papuntang rooftop. Ngunit nakita rin ito ni Eikui at agad sumunod. Nang makita ang nakakatakot na si Eikui, biglang nang inig sa takot si Sihyun. Pero kahit anong pagbabanta, pinili pa rin niyang panindigan ang kanyang prinsipyo. Nang masigurong walang tao sa ibaba, agad niyang ibinato pababa ang CPU. Agad namang nagalit si Eikui sa nakita. Ngunit bago pa siya makaganti, ay dalawang maliit na kamay na biglang humila sa kanya mula sa likod. Kamusta, hayop ka? Ngayong wala nang hawak si Eikui laban sa kanila, si Jiyu na ang maghihiganti. Ngunit hindi pa rin alam ni Eikui ang kapahamakan. Muling siyang sumuntok, ngunit madaling iniwasan ni Jiyu. At isang malupit na body slam, na hindi na siya nakabangon pa. Pagkatapos ay binyantaan niya ito. Kung manggugulo ka ulit, buburahin kita sa mundo. Samantala, ang kaguluhan ni Jiaman sa building, ay nahuli mismo ng head teacher. At ang masaklap pa, ang USB na pinaghirapan niyang makuha ay nahulog sa sahig. Xiao Yuan,
Ang USB. Buti na lang nasa likod lang si Xiao Yuan. Ngunit nang pupulutin na niya ito, naunahan siya ng pasaway na babae. Sa huli, nilakasan ni Xiao Yuan ang loob niya, at pinagtanggol ang dangal ng kaibigan. Ngunit hindi pa ito tapos. Sa mga oras na iyon, palihim nang bumalik si Xianyo sa paaralan. Ibinunyag sa kanya ni Pai Hanwi, na si A Kui ang umagaw sa pera kunwari. Layo nitong kontrolin si Jiyo gamit si Xianyo. At saka pa binigyan siya ng kutsilyo. Nang marinig ito, alam ng guro na may masama nang mangyayari. At tama nga siya, nang makita ni Xianyo si A Kui sa loob ng gusali, agad siyang sumugod ng galit na galit. Ngunit laking gulat niya, pinigilan siya ng guro at iniharang ang sarili sa saksak. Huwag kang sisuko. Tutulungan kita. Sa pagbagsak ng guro, hindi na napigilan ni Xianyo ang kanyang luha ng pagsisisi. Buti na lang, matapos ang operasyon, ligtas na ang guro sa kapahamakan. Habang si Xianyo ay kinulong para pag-isipan ang kanyang kasalanan, dumating din sa ospital si Jiyo, at humingi ng tawad sa guro. Sa huli, si Jiyo at ang kanyang kaibigan ay sumali na rin sa learning group. Ibig sabihin, kailangan